Another touching moment or grabe moment ito para kay Alden mga kasembreros. At saka si Kath pupunta ng Bhutan or sa ibang bansa mga kasembreros. Iko-confirm pa natin yan. Pero minor items tayo. Si Will Dasovich nag-post mga kasembreros sa kanyang Instagram or sa kanyang Facebook account mga kasembreros. Grabe yung kanyang experience nito kasi nagkasakit siya. The prequel leading up to Ironman 70.3 was an ongoing 23 days on the road from Pagudpud to Davao. Grabe no, the sleepless nights had caught up. Nagkasakit siya mga kasus, parang sasabi nito yung grabe yung kanilang pinagdaan ng training. Kasi from walang tulog, tapos physical na mga na mga ginagawa mga kasembreros talagang kasi sport grabe si Will Dasovich talagang babad na babad sa tubig kasi nga swimming yung kanyang event mga kasembreros. So dito ay inuubo siya, tapos headache, inuubo, tapos sore throat mga kasembreros. Hindi ko lang, parang si Shavina yata yung kausap niya dito na katulong niya mga kasembreros may mas sinasabi siya dito, hindi ko gaano maintindihan, pero yun, ang bottom line ay nagkasakit siya dahil sa grabing training. 23 days on the road from Pagudpud to Davao. Grabe no, 23 days. Ano yung nagbiyahe sila ng nag-shoot siguro, tapos biyahe and so on mga kasembreros. So pero grabe. Grabe yung kanilang yung sulit din ang kanilang pagod mga kasembreros at hirap sa kanilang DYD na nagkaroon sila ng naging 7th sila mga kasembreros. Grabing achievement na yun. Tapos may mga pinost pa sila dito si Alden, parang sa comment section ay nag-uusap sila doon mga kasembreros nung pinost ni Nico Bolzico yung kanyang pag-underestimate nga nung pinost ni Alden yon, tapos pinost ni Nico, tapos ni-repost ni Alden, tapos nag-comment sila nagsabi dito ni Alden sa kanyang comment 1 hour ago or 1 minute ago mga kasembreros. Sabi dito sa screenshot ay no apologies needed after this post, but seriously, it was an honor to race alongside you and Will Dasovich, referring to Nico. Thank you for all the hard work, and most especially thank you for the trust until our next race. Sabi ni Will Dasovich sa baba. Solid right up my guy, and cheers to our boy Alden F. Richards. Alden focus on Richards. So grabe yung kanyang yung kanyang kinumpleto yung talagang pangalan. Tapos ng reply ni Alden sa baba, ha 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 ha. Tapos grabing tawa mga kasembreros. So ang kukulit talagang mag best friend tong dalawang ito mga kasembreros. Tapos si Al Gonzalez, nag-reply pala siya doon or parang nag-comment, Alden earned the respect of fans and athletes. We are also proud of his accomplishment. Tapos ito yung post ni Al Gonzalez na kanilang overall training coach mga kasembreros. So speaking of best friends talaga ito si Will Dasovich at saka si Alden mga kasembreros. Nag-throwback dito kagabi ang isang admin nung time na parang may pinatikman sa kina Alden at saka kay Will Dasovich mga kasembreros. Kapuso exclusive ito. Dati pa pala itong mag-best friends tong dalawang ito mga kasembreros. Yung time na ito ay parang pinatikman sa kanila yung dalawang juice. Yung kay Alden, hindi niya alam, patis pala ito mga kasembreros. Tapos yung kay Will Dasovich ay iced tea. Tapos nung tinikman na ni Alden ay syempre nagulat siya at saka napatameme mga kasembreros. Tapos nag-swap sila. Sabi ni Alden, would you like to try? Sabing ganoon mga kasembreros. Sabi ni Will, ayaw niya daw. Tapos pinilit niya mga kasembreros. Pumayag na lang si Will Dasovich, sabi ni Alden, for fun's sake mga kasembreros. Tapos nag-cheer sila. Sorry, biglang linluwa ni Will Dasovich mga kasembreros yung nung kinain niya or nung hinigop niya, yung nag-sip siya mga kasembreros kasi nga patis pala yung isa sa pinakaayaw niyang ayaw niyang malasahan mga kasembreros. So yung mga fears or mga takot niya talaga ay patis at saka daga daw. So yung natikman niya yung patis, sabi niya parang pinaghalong patis at saka
Parang pinaghalong patis at saka daga mga kasembreros. Tapos si Alden pa rin yung, si Alden naman, tawang-tawa. Tapos ang cute ito mag-English, mag-Tagalog, no? Kasi nga English speaking talaga ito si Will Dasovich mga kasembreros. So sabi niya dito, ayan, meron bang planggana mga kasembreros. Tapos yun doon niya niluwa mga kasembreros yung ano sa sa may basurahan mga kasembreros. So ang kulit niya mag-Tagalog. So mamaya ipaparinig ko sa inyo mga kasembreros ito. Throwback video ito mga kasembreros. Hindi ko lang alam kung kailan. Siguro mga 2019, 2018, something like that, no? O mga kasembreros, but correct me if I'm wrong. So daga and patis daw yung kanyang pinakaayaw mga kasembreros. Parang piniga yung daga and the patis na sabing gano'n ni Will Dasovich. Tapos si Alden naman, tawang-tawa, tawang mayaman mga kasembreros na ang kulit ng dalawang to. Kaya pala sobrang best friend sila, no? Mga kasembreros. That's my laway na pinahiran niyan. So ang kulit ang kulit ng dalawa dito mga kasembreros. Mamaya i-play ko po ito para mapakinggan niyo po yung good vibes ng dalawang mag-best friend na ito. Tapos si Kath naman mga kasembreros, may in-upload ang isang admin dito kagabi. Para siyang nagpo-posing. Saka hindi ko alam kung naka-white siya dito tapos naglalakad-lakad, tapos nagpo-post mga kasembreros, tapos nakaayos dito si Kath mga kasembreros. But if I'm not mistaken, matagal na ito yung sa kanilang bahay mga kasembreros, na kung hindi ako nagkakamali. Ito po ay parang 2023 no mga kasembreros na video pa ni Kath mga kasembreros na parang na-re-upload na lang isang admin kagabi sa TikTok account, no? Or sa TikTok account mga kasembreros. Tapos si Alden, nabalita rin siya mga kasembreros sa DZRH. Ang DZRH TV ay na-feature si Alden mga kasembreros. Sabi niya, Alden Richards, Will Dasovich, and Nico Bolzico natapos ang triathlon competition sa Davao City. So sinabi dito na parang si Alden na hindi lang magaling sa aktingan, kundi sa maging sa larangan ng palakasan mga kasembreros. So tatry ko pong i-play ito mamaya kung hindi po tayo copyright mga kasembreros. So triathlon finishers mga kasembreros. So yun po, napi-play ko na lang po ito mga kasembreros para mapakinggan ninyo mga kasembreros. Tapos ito, nakuhaan pala si Alden dun sa pagpasok sa kanyang van or sa sasakyan mga kasembreros. Pauwi na nga sila from triathlon mga kasembreros. So dito ay may mga security guards, no? Mga bouncer si Alden. Nakuhaan siya ng isang fan doon papasok sa kanyang sasakyan. So ito na yung time na nag-aalsabalutan na sila pauwi mga kasembreros. Ito ang lupit nito mga kasembreros. Ang caption dito, need this helmet, Alden. Tapos, di ba nakuhaan siya doon sa may kabilang lane. Tapos, yung nung nag-U-turn siya, naunahan niya pa ulit yung yung nakamotor mga kasembreros. Tapos ay nag-sip, no, or uminom si Alden ng kanyang tubig talaga, no. Grabe. Ang lupit, para siyang parang may superpower si Alden na doon nanto kanina, tapos nga nandito na. Parang nag-telepathy na siya mga kasembreros. So nauna siya dito, 'di ba, yung motor. Tapos andito na siya agad sa harapan ng camera mga kasembreros. Parang random fan lang ito. Hindi ko na alam kung pinagdugtong ito, pero hindi parang siya kasi yung motor, 'di ba, na may dalawang angkas na ito ay dito nakasabayan, parang sa kabila sila tapos kabila si Alden, tapos pagbalik grabe ang bilis pala talaga ng kanyang kolnago mga kasembreros, no? At saka of course yung kanyang pagiging batak talaga when it comes to cycling mga kasembreros. Hindi ko lang alam kung nakailang litro ng tubig ito si Alden mga kasembreros habang nasa biyahe. So grabe, no? Pwede palang gano'n na habang nagbibisikleta and so on ay at saka pawis-pawis mga kasembreros ay pwede kang uminom ng ng tubig or ng tubig mga kasembreros. Ito
ang kulit nito mga kasembreros, tawag dito, nag-post ulit si Mercy kagabi ng kanilang video mga kasembreros ni Alden. Sabi na nag-video dito, sikat yan. Di ko marinig yung boses ni Alden, kung ano sinasabi niya mga kasembreros. So, pero yun po, no, talagang ang kulit ng dalawang ng kanilang tambalan mga kasembreros. So, ito na yung isa sa mga major items natin, yung nakakaiyak na moment, no, isa sa mga nakakaiyak na moments ulit ni Alden mga kasembreros. So, sabi kasi dito ni ni Al Gonzalez na kanyang training coach talaga mga kasembreros ay yung 'di ba hinag ni Alden dun si Coach Al mga kasembreros. Tapos ang caption dito ni Al Gonzalez sa kanyang Instagram account ay sabi niya, they saw a moment, I saw the work, the sacrifice and the fight behind it. This is what setting the bar high looks like. Alden Richards. Tapos Alden, tapos napamura pa siya. Alden F. Richards is him. So sabi niya ganoon mga kasus. Tapos mga characters na sinulat niya dito na para siyang napamura, no, dahil nga sa pagiging proud niya kay Alden Richards mga kasembreros. Talagang grabe, no, yung kanyang and yung coach niya talaga yung nakakaalam at nakakita of course ng kanyang sakripisyo at effort na talagang tinodo ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos ito, isa sa mga major items natin na si Kath daw ay pupunta ng Bhutan. Kasama daw si Mayor Mark Alcala. Sabi dito sa Abante News Online, kalat sa online world na lumipad na noong Lunes si Catherine Bernardo at ang napapabalitang boyfriend niyang si Mayor Mark Alcala papunta sa ibang bansa. Ang chika papuntang Bhutan daw ang dalawa para nga i-celebrate ang 30th birthday ni Catherine. So ito yung sabi daw ng Abante News Online mga kasembreros. So may mga nag-rebat, no, may mga nagsabi na fake news, chismis, sabi ng iba yung ano na lang yung ibalita nyo, dito yung mga balita na lang ang inyong i-flash mga kasembreros, or sabi nung mga nagko-comment doon na iba mga kasembreros. So may iba na tuwa, well marami naman ang hindi mga kasembreros. Sabi ng isa dito, Juliet Jing, gwapo ng aming mayor. Sabi naman ni Bernie, sinupla siya, sabi gwapo babaero. Tapos pamura pa siya mga kasembreros. Tapos sabi naman isa dito, ang bitter nitong isa, sana mas stock up kayo doon at wala ng flight back. Sabi parang bitter yung isa. Sabi naman ng isa, naubos ng pera ng tao kabakasyon lang. Pagbabakasyon lang, Jmar Wamilda. Kasi nga, di ba, public servant si Mayor Mark Alcala. Kung kaya sinasabi niya na yung pera ng tao, yung ginagamit mga kasembreros pambakasyon lang. Tapos sabi ng isa, si JJ, may point siya dito, yung may crisis ang ibang bansa, tapos lilipad at babakasyon ng mayor. Hahaha. Tapos sabi ng isa, Marites, sana. Sabi ito, fake, sabi nisa. So, sabi nga, tapos yun, marami ang against mga kasembreros. Sabi nisa, edited. Dito, bakit kapag yan ang news di Dicente ang comment doon sa ex Dicente naman. So, tapos sana, so, parang marami ang against dito mga kasembreros. So, ito po hindi confirmed mga kasembreros, speculation lang ito at parang dito na tipon-tipon na mga information from the online world mga kasembreros or social media. So, pero ito po ay hindi confirmed. Tingnan natin kung ano yung mga susunod na kaganapan, no, sa 30th birthday ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. So, yun po, no. Ngayong araw ang kanyang birthday, 26. Pero mag-abang tayo ng mga posts mga kasembreros. Tahimik din yung ate ni Kath may post Pero sa susunod na natin na vlog yun, isasama mga kasembreros. So, tapos, next item natin, yung tawa ni Alden, asan na naman kasi yung hugot doon. So, kasi, andito, parang tinanong siya ng isang fan. Sabi niya, Alden, asukal ka ba? Sabing ganon ni Alden. Bakit po? Sabi,
sabi ni ate, kasi kailangan ng asukal ng kape ko, sabing ganoon ni ate. So, tatry ko tong play mamaya mga kasembreros. Pero parang part ito ng kanilang Sparkle Tour mga kasembreros. If I'm not mistaken ay sa mga campuses or sa Amerika. Amerika pa ito mga kasembreros. Medyo throwback lang ito. Tapos, next item natin, yung GMA Network pala ay nag-post, no? Date ko na ito na kita mga kasembreros about kay Alden. Kinote niya dito yung sinabi ni Nico at saka ni Will kay Alden mga kasembreros. So, sabi niya dito ay, I'm proud, truly proud to call you my teammate. Sabi niya ganoon mga kasembreros kay Alden. Sabi, Argentinian pala, no? Businessman at content creator si Nico Bolzico, mga kasembreros. So sabi ng Jimmy Network, Argentine businessman and content creator Nico Bolzico recently expressed his admiration for Alden Richards following their triathlon relay at the BYD Ironman 70.3 Davao. In a heartfelt Instagram post, Nico shared photos with Alden during the triathlon, along with a message of apology and praise for the actor's determination throughout the competition. So yun siya, no? Na-flash natin yung mga pictures nito dati, pero hindi lang, hindi ko lang siya na-emphasize yung mga kasembreros yung message ni ng GMA Network mga kasembreros, from Nico to Will to Alden mga kasembreros. So pero yun po siya, no? Talaga nakaka-proud talaga mga kasembreros. Tapos ito si Alden at saka si Kath dito mga kasembreros ay parang nagpa-picture sa isang fan, no? Tapos naka-violet dito si ate. Tapos sa pinaka-last or pinakadulo na part ng video ay may mga babies na buhat-buhat si Alden mga kasembreros. Ito po ay somehow throwback during shoot ng Hello Love Again mga kasembreros sa Canada pa, no? Sina Kath at saka si Alden may hawak na babies dito, mga kasembreros. Tapos ito, na-post ng isang admin yung same, parang magkatabi sina Kath and Alden mga kasembreros sa mga endorsements or events mga kasembreros. So pinakauna dito yung parang Nescafe Try the Better Milkier white coffee. Tapos magkatabi rin sila sa yung parang isang notebook, no? Sterling na endorsement mga kasembreros at saka Mega World. Abate ka lang naman Richard. Sabing gano'n ang caption dito na nag-post mga kasembreros. So talagang nakaka-proud, no? Pero ito po ay throwback pictures or a post mga kasembreros ng isang admin. Tapos may isa rin dito yung pareho silang may Gucci na na outfit mga kasembreros. So kasi pareho rin silang nalimutan ni Kathy yung pantalon na kay Alden. So nakalimutan din ni Kathy yung pantalon kasi yung naging part din ng brand endorsement si Alden ng Gucci na brand mga kasembreros dito sa Pilipinas. So pero ito po ay mga throwback, no, na pictures at saka videos mga kasembreros. Si Alden dati ay naging part din siya ng Gucci at saka si Ma'am Catherine of course. So yun po, if I'm not mistaken 2024 ba or 2025 na something like that mga kasembreros. Pero yun po, no, talagang naging part sila ng Gucci na brand mga kasembreros. Yun, so talagang nakaka-proud din po mga kasembreros. Ewan ko lang kung ngayon kung meron pa rin sila, no, na ganito mga kasembreros. Palagay ko ay wala na kasi parang si James Reid yata yung yung naging active or parang active ngayon sa Gucci na brand mga kasembreros. So yun po. Alright, so yan ang access sa ating Kath items.
Ipi-play ko itong mga videos, especially itong kakulitan ni na Will Dasovich at saka ni Alden, mga kasembreros. Tapos pakinggan natin ang salita, of course, ng Word of God, no? Na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpala at saka nagpapasalamat para kami, mga kasembreros, no? Kasi umulan na ngayon sa amin na for how many months na hindi talaga umulan, mga kasembreros, nalanta na yung mga tanim natin. Pero thank God ay talagang hindi kami pinabayaan ng Diyos at umulan. Umulan na dito, mga kasembreros. So yun naman po, and then pakinggan natin ang Word of God. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Thank you, thank you, thank you. Sikat yan! Sikat yan! Oh. Would you like to try? Sige na. Sige, sabay tayo. For fun's sake. Okay. It wasn't... meron bang planggahan? Planggana? Ayaw nga niya ng patis. Okay. Sinabi ko yung mga takot ko, di ba? Daga and patis. That tasted like daga with patis. Parang piniga yung daga in the patis. That was disgusting. Yeah, sorry. That's my lawa. No All problem. over the mesa. It's We made it, Jacko! Jacko, where are you? We made it! Alden's wiping up my laway! Stay! Yung ba yung goal? I can't hear out of my left ear. How do you feel, Shavina? Headache, sir. May headache again? And then sore throat. Oh no. Pinatunayan ni Pambansang Bay Alden Richards na hindi lang siya magaling sa aktingan, kundi maging sa larangan ng palakasan. Ang aktor kasi matagumpay na natapos ang nilahukang International Triathlon Competition na ginanap sa Davao City kasama sina Will Dasovich at Nico Bolzico. Narito ang report ni Showbiz Angel. Nasubok ang tibay at lakas ni Alden Richards, Will Dasovich at Nico Bolzico sa nilahukang International Triathlon Competition. Ang tatlo, proud finishers sa naturang triathlon team relay kung saan si Alden ang sumabak sa 90km biking. Sa 1.9km swim naman kumasa si Will, habang si Nico ang lumaban sa 21km running. Sa isang ang IG post ng Mr. ni Solent Yusap, nagsorry ito sapagkat in-underestimate niya raw ang kakayanan ni Pambansang Bay na natapos ang pagbibisikleta sa loob ng 2 hours and 58 minutes. Dahil naman sa kanilang solid na teamwork, sina Alden, Will at Nico nasungkit ang ikasyam na pwesto sa BYD Ironman 70.3 race na ginanap sa Davao City. Sobrang power po ng Word of God, mga kasembreros. Ang title natin ay Kanino Ka Nagtitiwala? Psalms 56 verse 11. In God I have put my trust. Ito pala yun. I will not be afraid. What can man do to me? So ito yung mga kasembreros. Sa ating buhay, may mga pinagtitiwalaan tayo. Okay? Sa mag-asawa. Siyempre, mag-asawa dapat may trust sila sa bawat isa. No? Kapag ang tao, merong trust issues na kasi yan, mga kasembreros. Kunwari yung asawa, minsan na nahuling mag-cheat, no? Or mambabae, mga kasembreros, or sa lalaki kapag or sa babae kapag nahuli or minsan nang nahuli na ng lalaki. So nagsisimula doon yung trust issues, mga kasembreros. So sa tao ganun kunwari sa mag-best friend, for example, nahulihan na nilinlang or tinraidor or something like that, mga kasembreros. So doon nagsisimula yung hindi ka na parang hindi mo na siya pagtitiwalaan kasi na break na at saka na nawala na yung nabahira na ng mansya o nalagyan na ng bahid ng distrust or mistrust, mga kasembreros. Ano ang tawag doon? Yung parang hindi ka na wala ka ng tiwala, mga kasembreros, sa tao, sa best friend mo, for example,
or sa kapatid mo for example, or kung sino man dyan na malapit sa'yo, na nagkaroon na ng lamat, no, nagkaroon na ng lamat. So yun pala yung term mga kasombreros. So yung kanyang yung kanyang tiwala sa iyo or yung tiwala mo sa kanya ay nagkaroon na ng lamat. That is why parang ayaw mo na magtiwala sa kanya, may it be sa relationship, may it be sa pera. Kasi yung mga taong gano'n, no, parang close mo, kunwari kasama mo sa boarding house, tapos nahulihan mo na ninakaw ang pera mo, pero parang pinasekreto lang nung alam mo ay natahimik ka lang mga kasombreros na hindi ko pa ito mapagkakatiwalaan kasi yung pera ko ay tao dito ninakaw niya. So ganun siya mga kasombreros. So kahit na sino man dyan, no, na pag tinraidor tayo ay talagang masakit sa ating kalooban mga kasombreros kapag tayo po ay parang pag nawala ng tiwala natin sa isang tao, especially kapag tinulungan mo, di ba? May mga nangyaring ganun eh. Tinulungan mo na nga siya, tapos tinraidor ka pa pala. So, ganoon siya mga kasombreros. So, sa atin, kung kanino natin nilalagay yung ating tiwala, yung ating trust mga kasombreros, ay nagmamatter sa Panginoon. Mahalaga yon kasi kung ang trust natin ay nilalagay natin sa tao, which we eventually fail mga kasombreros, and which they eventually fail us, no, tayo ay nafe-fail natin sila din ay nafe-fail sa atin. So, ganun siya mga kasombreros. Or nafe-fail din tayo sa kanila. So, vice versa, no, ganun po siya mga kasombreros. So, kung saan natin nilalagay or kanino natin nilalagay yung ating tiwala, yung trust mga kasombreros ay mahalaga sa harapan ng Panginoon. Okay? Kasi ang gusto ng Diyos sa atin ay ilagay natin ang ating full trust, yung ating complete trust mga kasombreros sa Kanya. Okay? Sabi niya King David dito, "In God I have put my trust. I will not be afraid. What can man do to me?" So, ang ginagawa pala ng Diyos mga kasombreros kapag tayo po ay nagtitiwala sa Kanya at nilalagay natin, we placed our trust in God, is nire-remove niya. Tinatanggal niya yung takot natin, yung ating fear mga kasombreros. Kasi sabi niya dito, ni Haring David, "I will not be afraid." Hindi ako matatakot. Ibig sabihin, when we trust God, when we place our full and complete and entire trust sa Panginoon mga kasombreros, ay hindi tayo matatakot because God removes our fear. So, ganoon siya mga kasombreros. Grabe, no? Grabing revelation ito. What can man do to me? So, anong kayang gawin ng tao sa akin kung tayo po ay nagtitiwala sa Diyos mga kasombreros. So it's really important mga kasombreros, no, na tayo po ay we have to start our life right mga kasombreros. We have to place our trust in God, and that's the basic point, no, the basic start mga kasombreros, the beginning ng ating dapat na ginagawa sa buhay. Psalms 56 verse 11 holds a powerful message about the trust we place in God amidst our fears. When we look at the context of this verse, it becomes clear that David is expressing his deep-rooted faith in God during a time of distress. So yun siya, no? Kasi si King David talaga ay a man after God's own heart. So by the way, hinimay-himay ko yung Psalms 56 mga kasombreros, or Psalms chapter 56, kasi ang gaganda ng kanyang verse mga kasombreros. So kung kaya sabi dito si Haring David ay kapag natatakot siya, no, kapag uncertain na siya sa kanyang buhay, may mga times na nahihirapan siya, so he only puts his trust mga kasombreros sa Panginoon, wala nang iba. Kasi ang Diyos po natin ay tinatanggal yung ating mga takot every time we put our trust, no, every single time na nilalagay natin yung ating tiwala. And ganoon naman talaga dapat. Kasi nga, ang role natin sa tao, mahalin sila. Okay? At ang role din ng ibang tao sa atin, mahalin tayo mga kasombreros. So even yung mga taong nananakit sa atin, no, ganoon po siya. Pero, no, mga kasombreros, yung trust kasi at saka although yung trust at saka love ay they come hand in hand mga kasombreros. Pero ang tiwala kasi, ang sabi dito ay dapat sa Panginoon. Okay, nilalagay mga kasombreros at hindi sa tao. He acknowledges the reality of human threats but contrasts this with his firm belief that God is greater than any challenge that we can face. So, kino-confirm niya King David dito na normal yun sa tao. Normal sa tao ang matakot, ang may mga banta sa buhay nila. However,
mas kinokontra ito kinokontra ito ni David na kapag nilagay natin yung ating pananampalataya, yung ating tiwala, yung ating trust sa Panginoon mga kasembreros, ay greater. Ito yung mas mainam na gawin. Kasi kapag nakaka-encounter tayo ng mga problema sa buhay, ay it's better to put our trust in God mga kasembreros. Trusting in God is not merely believing that He exists, but rather having a steadfast reliance on His character and promises. Here, David asserts that even when surrounded by enemies or facing potential persecution, he chooses to place his trust in God. This trust translates into a sense of peace that overcomes fear. It is a reminder to us that while we may encounter different fears in our lives, whether they are physical, emotional, or societal, the assurance derived from the God's or from God's presence can free us from these fears. So yun nga, tinatanggal, kagaya naman natin kanina, tinatanggal ng Diyos yung ating mga takot, yung ating mga anxieties, yung ating mga uncertainties, mga kasembreros, kapag tayo po ay nilalagay natin yung tiwala natin sa Kanya. To truly grasp the essence of Psalms 56 verse 10, we can break it down into specific components. The word trust conveys a sense of reliance and faith in God's capabilities. Trusting in God goes beyond believing. It's about actively choosing to depend on Him even in uncertain times mga kasembreros. So yun siya, hindi lang siya, yes, naniwala ako sa Diyos, naniwala ako sa Kanyang pangalan, sa Kanyang salita, and so on. So hindi lamang yun mga kasembreros. Sabi dito, it's about actively choosing to depend on Him even in uncertain times. So may mga times na hindi natin sigurado yung mga bagay-bagay, yung mga problema natin talagang andyan pa rin. So but we still choose Him, ganun siya mga kasembreros. Kumaga pa, by hook or by crook, through thick and thin, ups and downs mga kasembreros, ay nagtitiwala tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun po yung dapat nating gawin mga kasembreros. So yun yung pinakamahalaga at pinakamainam at saka pleasing sa harapan ng Panginoon mga kasos, na kahit na nahihirapan na nga tayo, we still trust God mga kasos, kagaya ni Job. Next, the phrase "I will not be afraid" reflects the transformation that faith invokes within us. It's an act of defiance against fear that can easily overwhelm us. Instead of caving into anxieties, we declare our intention to stand firm, holding fast to the belief that we are protected by a higher authority. So protected tayo mga kasembreros ng higher authority, that is walang iba kundi ang Diyos natin na nagtatanggal ng ating mga takot sa buhay, especially kapag tayo po ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng suliranin or problema sa buhay. Psalms 56 verse 10 serves as a grounding verse for anyone facing uncertainties and fears. Despite the overwhelming chaos of life, we are reminded of our refuge in God. So, alam nyo, nakakabulag kasi to, yung mga problema. Nakakabulag to. Minsan, kapag na-overwhelm na tayo ng problema, nakakalimutan natin na we have a bigger, greater God, mga kasmeros, who can do everything. That in Him, nothing is impossible, in all things can be done mga kasmeros according sa Kanyang will and purpose. So, nakakabulag kasi nasa harapan mo syempre, nararanasan mo yung problema. May problema ka sa physical aspect, may problema ka sa financial aspect, sa emotional aspect, sa relational aspect, sa mental aspect, kapag yun na yung kapag nilamon ka na ng mga kasembreros, ay nakikita mo yung parang Lord, ano nang next? Anong gagawin ko? So parang minsan ma-overwhelm ka, hindi mo na alam yung gagawin mo mga kasembreros. But all we have to do is to trust God even in the midst of our trials. This passage ignites hope and encourages us to face our worries with courage, knowing we are upheld by a loving and faithful God. May we carry the spirit of Psalms 56:10 in our daily lives, standing firm in our faith and encouraging others to do the same. So, napakalaga nito na sa buhay din natin, sa pamilya natin, sa tahanan, na merong isang tao na nagtuturo, na nagpapalakas mga kasos using the Word of God mga kasembreros, na pagtitiwalaan natin sa lahat ng season, sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, mabuti man or masama yung nangyayari sa atin. Because if we trust God, parang
mabuti ang nangyari sa atin, we thank God, no? Kapag masama yung nangyari sa atin, we still thank God because we trust Him na kung alam niya kung ano yung nangyari. Okay? Kung alam niya yung umpisa, yung kalagitnaan at ang wakas, mga kasembreros, or papaano ma-resolve ang problema natin. So, as simple as that, mga kasembreros. Alright, so yung lamang ng Word of God, ha? No, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at lubos-lubos na pagtitiwala sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasmarasen. Paalam po. I love you all.